Isa ang bansang Pilipinas sa napuruhan sa gyera noong World War II. Dahil sa kalupitan at pananakop ng mga Japanese noon na maraming ikinamatay ng mga sundalo pati na rin mga sibilyan na nadamay sa sariling interes ng mga ito. Ang mga Pilipino kasama ang mga Amerikano na nagkaisa at nakidigma laban sa mga Japanese para protektahan ang ating bansa laban sa mga ito. At maraming mga sundalo pa ang naibuwis ang kanilang buhay dahil sa pakikipaglaban. Pero marami pa rin ang naging preso sa kamay ng mga Hapones noon. Sundalo, sibilyan at kahit mga medical personnel ay bihag din ng mga kalupitan sa kamay ng mga Hapones noon. Alam niyo ba na may isang American Army nurse na maraming natulungan sa gitna ng labanan sa Manila noong panahon ng Ikalawang Digmaan? Pero isa siya sa mga bayani na nakalimutan na ng panahon. Atin alamin ang kanyang kwento paano siya may tuturing na bayani at isa sa mga nakakahangang babaeng sundalo ang nakagamot ng napakaraming sugatan at sa iba pang nangangailangan pang medikal na serbisyo. Tunghayan natin ang mga nakatagong misteryo ng buhay ng babaeng magiting na si Ruby Bradley. Simulan na natin! Misteryo. Isa sa magandang lugar ng United States ay ang Spencer, West Virginia, kung saan naisilang ang bida ng ating kwento ngayon na si Ruby Bradley noong December 19, 1907. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo bilang isang guro noong taong 1926. Nag-aral muli para kumuha naman ng kursong nursing sa Philadelphia General Hospital School at natapos niya ito noong taong 1933. Pumasok si Bradley sa US Army Nurse Corps bilang isang surgical nurse sa Walter Reed General Hospital ng Washington, D.C. noong October 1934. Hanggang nilabas siya sa kanilang bansa para mai-assign sa bansang Pilipinas sa Station Hospital ng Fort Mills sa isla ng Corregidor noong February 1940. Hanggang sa na-reassign siya sa Camp John Hay sa Luzon para maging isang head nurse noong taong 1941. Noong December 7, 1941, nangyari ang surprise attack ng Japanese Army sa Pearl Harbor ng Hawaii, kung saan nakabase ang American Naval roon. 3 linggo mula nang inatake ang Pearl Harbor ng mga Japanese, ang kampo kung saan na-assign si Bradley sa Camp John Hay tinamaan ng bomba mula sa atake ng mga Japanese aircraft. Kung saan umalis sila Bradley sa utos rin ng fellow army nurse na si Lieutenant Beatrice Chambers. Umalis sila ng kampo patungo sa mga kabundukan kasama nila ang iba pang mga survivors sa pagbomba ng mga Japanese. Naglakad sila ng 18 miles patungo sa Camp Lasud kasama ang mga bata, kababaihan at iba pang mga sugatan na civilian na sila pa rin ang nangangalaga sa mga ito. Noong December 28, 1941, si Bradley at Chamber kasama ang iba pang nurse na nadakip ng mga Japanese Army at sila ang first Army nurse na tinawag na POW or the Prisoner of War. Dito pinaghiwalay sila Bradley at Chamber at dinala si Bradley sa isang building na isa sa sakop ng Camp John Hay na nagsisiksikan sa dami ng nakakulong roon na umabot ng 500 katao. After 6 weeks, ang Japanese Army ay nagpagawa ng maliit na hospital para sa paanakan at nursery para sa mga bagong silang na sanggol, kung saan nagpaanak si Bradley katulong si Chamber sa 13 babies rito. Noong September 1943, dinala si Bradley kasama pang ibang nurse na nadakip ay dinala sila sa Santo Tomas Internment Camp sa Manila para manggamot ng mga prisoners na minalupitan at hirap na sa kanilang kalusugan.
Nagpatuloy sila sa panggagamot roon hanggang tinawag na nga sila ng mga Angels of Fatigues dahil wala silang tigil sa panggagamot sa mga sugatan at iba pang mga may sakit roon kahit sila ay nangangailangan ng pahinga para sa kanilang sarili. Bilang isang nurse, si Bradley ay nagampanan ng pagiging nurse niya at nagpapakain ng mga batang nagugutom kahit sarili niyang pagkain ay kanya na niyang ibinibigay, kung saan ito ang ikinabagsak na ng kanyang katawan na umabot na siya sa timbang na 38 kilogram. Nakakapuslit siya ng iba pang surgical equipment na hindi namamalaya ng mga bantay roon para magamit niya sa mga tinutulungan niya sa mga surgical operation. February 3, 1945, dumating ang US troops at nakuha nila ang Santo Tomas Internist Camp. Nakalaya ang mga bihag kasama si Bradley. Dito na siya nakatanggap ng Bronze Star at napromote siya bilang First Lieutenant. Pinagpatuloy niya ang Army career niya at nakuha niya ang bachelor's degree sa University of California noong taong 1949. Nagkaroon ng Korean War noong June 25, 1950, kung saan ang North Korea ay sasakupin ang South Korea. Ang North Korea ay suportado ng China at Soviet Union, samantalang ang South Korea ay suportado naman ng United Nations sa pangunguna ng United States. Si Bradley ay inassign bilang isang chief nurse sa 8th Army's 171st Evacuation Hospital sa Korea at major na ang kanyang ranggo dito. Dahil nagtagumpay ang United Nations na maging kakampi ang mga pulis, ang grupo nila Bradley ay nakapunta sa Daegu noong September 21, 1950. Dahil dito, nag-worried ang Chinese leader dahil nahawakan na ng American forces ang Korean Peninsula at nangyari nga ang kinatatakutan nilang counter-attack ng mga Chinese. Noong November 30, 1950, gaganapin sana nila ang Thanksgiving kaso ang nangyari ay nag-retreat ang 8th Armies dahil napapaligiran sila ng mga 100,000 na Chinese troops para sa gagawin nitong counter-attack ng mga ito. Kaya inutos sa kanila na mag-retreat at mag-evacuate. Lahat ng personnel kasama lahat ng pasyente na isakay sila sa ambulance plane. Nang nakarating na sila sa bagong camp at naibaba na ang lahat ng pasyente at naiwan na lang si Bradley bago tamaan ng bomba ang plane na galing sa mga kalaban, ay nakatulo na si Bradley bago ito sumabog. Natapos ang gyera sa Korea noong July 27, 1953. Nakabalik na si Bradley sa kanilang bansa at nagpagpatuloy pa niya ang kanyang trabaho roon. Nang naging chief nurse siya sa 8th Army at hinawakan niya ang 500 Army nurses noong gyera sa Korea noong taong 1958, na-promote siya bilang isang colonel. At siya lang naman ang kauna-unahang Army nurse na nagkaroon ng ranggo na humawak ng permanent rank na ito dahil sa kagitingan niya bilang isang Army nurse. Nagretiro siya maging sundalo noong taong 1963 at naging civilian nurse supervisor siya sa loob ng 17 years sa Rowan County sa West Virginia at nakabili ng isang rancho para sa kanyang pamilya. Kinasal naman siya noong taong 1947 kay Wilbert Johnson at nagkaroon sila ng 2 supling. Sila ay sina Patricia at Diana. Ngunit kinasal siya muli noong July 14, 1957 kay James Bradley Sr. at nagkaroon siya ng 3 anak dito na sina Katie, James Jr. at Lenny. Marami pa rin siyang nakuhang award dahil sa mga serbisyong ginawa niya. Nakakuha siya ng 34 medals at citations at kasama na dito ang 2 Legion of Merits, 2 Bronze Stars medals, 2 Army Commendation medals at Florence Nightingale medals. Nang umidad na si Bradley ng 94, siya ay yumao dahil sa natural cause at nailibing siya sa Arlington National Cemetery. Sa totoo lang, isa siya sa mga bayani na nakalimutan na ng panahon, pero ipinapakita muli ang mga kagitingan na kanyang nagawa at nagsimula pa ito sa ating bansang Pilipinas.
Nakakatuwa lamang malaman na meron palang isang matapang, masigasig at napakabait na army nurse na tumulong sa ating kababayan noong panahon ng gyera na naglingkod sa ating bansa. Dapat rin natin siya bigyan ng pagpupugay sa lahat ng kanyang ginawa sa ating bansa at pasalamatan kasama ang iba pang sundalong nakipaglaban noon sa gyera. Huli man pero maihahabol din ang pasasalamat sa iyo, Ruby Bradley, sa minsang paglilingkod mo sa mamamayang Pilipino sa gitna ng digmaan. Nagpupugay sa iyong katapangan at kabayanihan. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?